Hello. Atin pong buksan nating mga Biblia sa Psalms 100 para sa ating call to worship. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alam nyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mga pagpasalamat kayo sa kanya at purihin nyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito dahil kami po muli ay inyong pinahintulutan, Lord, na makapagsamba at makapagpuri sa inyo. Lord, salamat po sa malakas na pangangatawan, masisiglang katawan, Lord. Salamat po, Lord, sa lahat ng biyayang pinrovide niyo po sa amin upang kami magkaroon ng kalakasan ng katawan upang makarating dito, Lord God. Salamat po sa pag-iingat nyo, lalo na po mga nanggaling pa po sa malalayong lugar na inihatid nyo dito upang makigalak, pasalamat, makapakinig na inyong salita. Salamat po, Lord God, at hindi po kayo nagkukulang sa amin, hindi po kayo nagbabago. Salamat po sa katapatan nyo. Lord, kayo na nga po ang maghati dito sa mga kapatiran namin na papunta pa lang po, Lord. Alisin niyo po, Lord, yung mga hadlang na sa kanilang daraanan upang sila'y ligtas at maayos at madaling makarating dito. Panginoon, dalangin po namin ang Espiritu Santo na gabayan kami at tulungan kami, Lord, sa aming pananambahan ngayong araw na ito, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat po ng aming paglilingkod na aming gagawin sa inyo at pakikinig. Lord, bigyan niyo po kami ng gabay at karunungan upang lalo naming maintindihan at maunawaan ang inyong salita at lalo naming makilala si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, kayo na nga po ang bahala sa amin. Tinataas po namin ang lahat ng mga ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tinatawagan po ang ating worship team sa pangungunan ni Ate Mira de la Cruz. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, isa na naman pong mapagpalang araw. Isang blessing ang araw na ito ng Panginoon sa atin dahil naririto tayo sama-samang maglilingkod, magpupuri at makikinig ng kanyang salita. Sa buong linggong ito, alam po natin na napakaraming pinagdaanan ang bawat sa atin. Mga pamilya, may mga sakit, may mga siyempre, may mga blessing, may mga problema na talagang ang Panginoon ay hindi niya tayo pinababayaan na kung ano man yung pinagdadaanan natin, lagi siyang nakaagapay sa atin. Kaya nga, sa pagkakataong ito, bigay po natin sa Panginoon yung lahat ng papuri at salamat natin sa Kanya. Bigay natin sa Kanya yung buong pusong pagpupuri natin. Kaya naanyayahan ko po ang lahat na tayo po'y magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Palakpakan po natin siya. Amen. Almighty, forever, I'll never be the same.
Truly, Lord, na napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Ikaw ang aming Diyos na walang pag-iimbot ng pag-ibig sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan, sa pag-ibig na pinararanas mo sa bawat isa sa amin. Kami patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Lord God. Patuloy po natin awitan ang Panginoon. All these pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken.
mo sa amin. Tunay nga na napakasarap mong papurihan, napakasarap mong awitan, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo, napakaganda mo, Panginoon. Kaya nga po, Lord, kami patuloy na talagang magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Aawitan ka namin ng buong puso, Panginoon. Dahil karapat dapat ka lamang po sa mga papuring ito. Hallelujah, Lord. Tuloy po natin purihin ang Panginoon. You were the world at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King.
Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, dinadakila at sinasamba sa bawat araw na aming buhay, sa bawat oras na aming buhay. Ama naming Diyos, sa inyo po lahat ang pagpupuri at pasasalamat dahil kayo lang po ang aming tanging Diyos na buhay, ang pinakadakila sa lahat, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang may kontrol ng lahat. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, patawarin mo po kami, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat po mga katigasan namin ng ulo, sa mga paulit-ulit naming nagagawang pagkakamali, sa aming mga pag-iisip at pagsasalita na hindi kalugod-lugod sa inyo. Ama naming Diyos, patawarin niyo po rin kami sa aming mga pagkukulang. Lord God, maraming salamat po. Maraming salamat po dahil patuloy po kayong nagpapatawad sa amin. Wala pong hanggan ang inyong kapatawaran, ang inyong pasensya sa amin, Lord God. Maraming salamat po. Purihin ang ngalan niyo, Lord God. Panginoon, dinalangin po namin, Lord, ang aming mga pangangailangan sa bawat araw, Lord. Batid niyo po na karamihan sa amin ay mga lubhang naapektuhan ng pandemic na hanggang sa ngayon ay patuloy na bumabangon at nagsusumikap na mamamuhay ng maayos at naayon sa inyong kalooban. Panginoon, kayo na nga po ang mag-provide po sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming pangangailangan. Dahil madalas kinakapos po kami at hindi namin alam kung saan po kukuhanin aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit ang nakakatuwa po, Lord, dahil sa mga pagkukulang na ito ay patuloy po kami kumakapit sa inyo at nananalangin ng taimtim. At napakabuti niyo po, Lord, dahil kayo po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo pong paraan na hindi po namin maintindihan kung paano po nangyayari, subalit alam namin na sa inyo lang po manggagaling ang lahat. Purihin ang ngalan niyo, Lord God, sa lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, po sa katapatan niyo. Salamat po, kayo po ang aming pastol. Kayo po ang aming tagapagligtas. Kayo po ang aming Diyos na buhay. Kayo po ang aming doktor, ang aming shield, Lord. Kayo po ang aming protector, aming strength. Thank you, Lord. Kayo po aming waymaker, ang aming promise keeper, Lord God. Salamat po, Lord God, sa lahat ng biyaya, Lord, na pinagkakalab niyo po sa amin sa bawat araw. Salamat po, Lord, at hindi po kayo nagsasawang tumulong sa amin at gumabay sa amin. Salamat din po sa gabay at tulong ng Espiritu Santo sa pagdadala rin po sa amin sa tamang landas. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kalusugan, Lord God. Lahat po kami halos ay may mga iniindang mga karamdaman, kundi man maliit o maluba, Lord God. Dalangin po namin at tinataas namin na hipuin niyo po kami upang ang bawat himay-may na may problema sa aming katawan ay maayos po dahil kayo po ay may gawa nito, Lord God. Kayo lang din po makakapagbalik sa normal na kondisyon namin, Lord God. Lord, dalangin po namin mga kabataan, Lord.
hanggang sa pinakamatanda po sa amin, Lord, sa kapatiran, Lord, maging sa mga mahal namin sa buhay, sa mga pamilya namin, Lord God, hipuin niyo nga po kami, yakapin niyo po kami upang madama namin ang inyong pagmamahal, ang inyong kapangyarihan, ang kagalingan, Lord God, na nagmumula sa inyo. Salamat po sa pinararanas yung mga karamdaman nito na nagdadala po sa amin sa taimtim na pananalangin, Lord God. At sa patuloy na pakikipag-usap sa inyo, Lord God, na hindi namin nagagawa kung kami po ay nasa mabuti at walang karamdaman na pangangatawan. Lord, salamat po dahil iba po ang dala po ng panalangin namin kung kami nakakaramdam ng mga bagay nito. Purihin ang ngalan niyo, Lord God, dahil kami po ay kumpleto, buhay, at nakakapaglingkod sa inyo. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Sa kagalingan, Lord, sa kaginawahan, sa kalakasan, sa pagpawi niyo sa bawat pananakit naming naramdaman. Salamat po sa pagtatama niyo sa mga mali po sa aming function namin mga organs, Lord. Salamat po sa pagbabalik niyo sa normal na kondisyon. Thank you, Lord God. Praise the Lord. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Ama naming Diyos, tinataas din po namin ang kalagayan ng aming bansa. Lord, batin niyo po kung gaano po kagulo ang mga bansa, Lord, na nag-aagawan ng mga sa kapangyarihan, sa mga lugar, Lord God. Lord, hipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan, Lord God, na sila ay makontento kung ano po ang binigay niyo sa kanila at di na maghangad pa na manguha ng iba. Lord God, dalangin po namin ang mga kasundaluhan po namin, Lord God, na patatagin niyo po ang kanilang kalooban. Palakasin niyo po ang kanilang katawan, Lord God. At palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya na kahit kulang sila, hindi sa lapat ang kanilang mga kagamitan at kakayahan, Lord, ay nariyan po kayo upang sila'y protektahan at gabayan. Lord, kayo na nga po ang magpuno ng kanilang mga pangangailangan at mag-ingat sa kanila sa lahat ng sandali. Dalangin din po namin lahat po ng mga namumuno sa aming bansa mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas na posisyon. Lord, loobin niyo po na sila'y kumapit sa inyo, tumawag sa inyo, Lord God, humingi ng gabay upang sila hindi po magkamali at di manguha ng pansariling interes sa kanila. Lord, madalas sinasabi ng mga karamihan wala na pong solusyon sa problema sa gobyerno dahil sa korupsyon, Lord God, sa sistema nito, Lord. Pero naniniwala po kami, Lord, na wala pong imposible sa inyo. Kung nanaisin niyo po, Lord God, lahat po ay magiging maayos. Lahat po ay magiging masagana at magkakaroon ng sistema, Lord, na makabubuti po para sa lahat ng mamamayan. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami, Lord, na makatulong sa abot ng aming makakaya sa aming bansa. Tulungan niyo po kami magampanan po aming tungkulin bilang isang mamamayan. At maramdaman po ng mga nakakakita sa amin, nakakasalamuhan namin, ang inyong imahe, Lord God, ang inyong kabutihan, Lord God, na tanging makikita, Lord, sa aming gawa at salita. Lord, salamat po. Maraming salamat po sa paggamit niyo po sa amin. Patuloy niyo po kaming gamitin. Patuloy niyo po kaming ingatan, Lord God, at samahan sa lahat ng aming bawat sandali ng pamumuhay. Kayo na nga po ang gumawa ng paraan, Lord, upang maipahayag namin ang inyong salita. At upang
bigyan kami ng liwanag sa mga nadidimlan, Lord God. Lord, salamat po. Maraming salamat po dahil wala po kaming magagawa na mabuti. Wala po ang kalooban ninyo. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, dalangin din po namin ang aming simbahan, Lord. Lahat ng pangangailangan ng aming simbahan. Ang lahat ng pangangailangan po sa mga gawain, sa paglilingkod, sa mga ministry, Lord. Dalangin din po namin ang pangangailangan po ng mga dokumento ng MC upang ito ituloy na po maisaayos at malagay sa lugar, sa tamang lugar, Lord God. Sa tamang pangalan, sa tamang pag-aari. Sa pag-aari niyo, Lord God. Salamat po, Lord God, sa lahat ng gabay at tulong niyo. Salamat po sa pagtulong niyo sa aming mga pagpupulong sa Board of Trustees, Lord, upang patuloy na isagawa po namin ang mga plano ninyo at upang mapalago pa po, Lord God, ang pananampalataya po ng mga kapatiran at ganoon din po ng mga nais namin maabot, Lord God. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga pastor, ang mga preachers, ang aming mga elders, Lord God. Gabayan niyo po sila, Lord God. Bagamat sila po ay alam namin na puno ng iyong presensya at karunungan, Lord, patuloy niyo po silang i-equip, Lord God. Patuloy niyo po patatagin ang kanilang kalooban, paigtingin ng kanilang pananampalataya, at patuloy niyo pong palaguin, Lord God, ang kanilang pag-aaral, sa kanilang pag-aaral, Lord God, ng inyong salita, upang patuloy po kami mabibiyaan ng mga bagay na ito na kanilang ihahayag galing sa inyo. Panginoon, dalangin po namin, Lord, lahat ng mga kapatiran din po na nasa ibang bansa, mga mahal namin sa buhay, mga supporters po namin, Lord God, ng simbahan na to. Ingatan niyo po sila sa bawat sandali, Lord God. Biyayaan po sila ng mga pangangailangan nila sa bawat araw na kanilang tinitiis, Lord, na malayo sa mga pamilya nila, Lord God. Padama po niyo sa kanila na sila po ay hindi nag-iisa at patuloy na manalangin at patuloy na maging bahagi ng inyong ministeryo, Lord God. Lord, salamat po, maraming salamat po sa bawat sandali na pinagkaloob niyo po sa amin. Tinataas po namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw sa umagang ito. Kung talagang bukas lang yung ating mga puso, isipan, ay talagang madadama natin ang presensya talaga ng Panginoon, lalo na ng kanyang pag-ibig na nakaka-touch, no? Doon lang sa ating praise and worship kanina ay napakaganda po na talagang merong pagdaloy ng pagsamba talaga mula sa puso na nagmamahal sa Panginoon. Kung ganito tayo talaga sumamba, no? Napaka-blessed po nito eh.
Dahil ang pinaka-purpose talaga natin as Christians is to glorify God, to worship the Lord. No? At sinundan pa nung pananalangin kanina na nakaka-touch po. Dahil napaka-spirit-filled, sumesentro dun sa pangangailangan ng iba, at kung paano ba as Christians, makita sa atin yung tunay na pagiging Kristiyano na talagang epektibong kumikilos sa mundong ito upang maipalaganap nga ang kaharian ng ating Diyos. At ngayon po, nakatayo ako rito para magbigay ng mensahe, ay inaasahan ko rin na ang Panginoon na magpapala nito sa ating buhay. Personally, I thank the Lord dahil kahapon, medyo hindi maganda yung kondisyon ko. Pero dahil sa panalangin niya ng mga kapatid, niniwala ko napakalaking tulong ng pananalanginan eh. Dahil dito, ina-humble down tayo talaga ng Lord para turuan ng total dependence. Na hindi mo pwedeng sabihin na dahil leader ka, pastor ka, o hindi mo kailangan ng panalangin. Kaya I appreciate yung prayer kanina ni Brother Anton, praying for our leaders, our pastors, na talagang sumasabak ito sa digmaan. Eh. Pati tayong lahat po, I believe, mga sundalo ni Kristo. Na-bless po tayo nung nakaraan sa ating selebrasyon ng Christmas. Talagang tuwan-tuwa ako dahil dumadaloy talaga eh. Dumadaloy yung blessing, spiritual, material, no? Nung makita ko nga yung mga bata dati na ang liliit pa ngayon, lalaki na pala, no? Nagpupuri ako sa Panginoon dahil kung titingnan po natin, basang-basa dito yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mula pa nung una, 1983, 84, up to now. Nakikita natin, no? Ang BCFC, dumadaan ito sa maraming bagyo, pagsubok. Pero bakit hanggang ngayon, nakatayo? No? Ang BCFC, sabi nga ni piniliwanag ni Pastor Kit, non-profit organization ito eh. Pero bakit nakakapag-budget ng 1 million minsan? Mahigit pa, no? By faith. At ever since, hindi tayo pinabayaan ng Lord sa mga activities natin, ministries, at siya yung nagsusustain sa lahat po ng ating gawain. Ginagamit niya yung mga faithful members, supporters, here and even abroad. So, lahat po ng ito, kung talagang magiging bukas lang tayo, makikita mo ang Diyos eh. Yung kanyang pag-ibig sa atin. Yung kanyang wagas, pure love. At habang nakikita naman natin ito, ay ito yung nagiging response natin. No? Ito yung nagiging tugon mo na talagang sambahin siya, paglingkuran siya, na sa udyok ng pag-ibig. Ganon din sa ating paglilingkuran, udyok po ng pag-ibig ito dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At hindi lang tayo inuutusan na magmahalan sa bawat isa. Kagaya nung na-preach ni Kuya Ben nung last time, ang mabigat nito, yung pag-ibig na in-expect niya na maipamuhay natin, kailangan ay genuine. Kailangan ay pure, totoo. So yun po yung tatalakayin natin ngayon. Po, kung ano yung, bakit kailangan nung genuine Christian love sa ating buhay as Christians. So kung kayo'y nakapagpahinga na po, minsan pa inaanyaan ko kayong tumayo bilang paggalang po sa ating Diyos sa kanyang salita. Makikita natin sa Romans chapter 12 from 9 hanggang 21. I'll be reading from the New King James Version. Ay ganito po ang sinasabi. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love.
in honor, giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink, for in so doing you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. This is the word of God. May the Lord bless us. May the Lord speak to us through His word. Tayo po'y makakaupo na. Gaya ng sinabi ko kanina, ang parang direksyon ng ating paksa ngayon ay kung bakit kailangan yung magkaroon ng genuine love among Christians. By the way, yung verse 9, dito po lang tayo mag-emphasize sa verse 9 about having genuine Christian love sa ating buhay bilang Christian. Napakahalaga po nito dahil unang-una nga kinukumand sa atin ito. No? Kaya maganda makita po natin yung necessity of having genuine Christian love. What does it mean to have genuine love? Yun po yung unang tanong natin. Apat na katanungan ito eh. Kasi susunod, why must love be genuine? And then pangatlo, how is genuine love made possible? And then pangapat, how is it expressed? So, unahin po natin, no? What does it mean to have genuine love? Maganda po ma-define natin ito, pakita natin. Kasi kung meron mang genuine love, dapat ang source nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. He is the God of love. Siya po yung talagang may akda ng pag-ibig. Hindi yung self na kagaya ng may mga school of thoughts na nagtuturo na man is inherently good. No? Man is inherently good. May mga ganong pananaw po. Kaya hindi sa Diyos nagre-rely talaga, no? Lalo na when it comes to loving others. Hindi rin yung love na natutunan natin sa mundong ito. Dahil sa totoo lang, yung love na natutunan natin, conditional. Love na hindi nagsasacrifice, hindi yung nagbibigay, kundi ano ba yung sa akin dyan? Kaya tayo tutulong kung meron tayong matatanggap kapalit. Yun po yung totoong natutunan natin dito sa mundo eh. No? I love you if. Minsan, nakakalungkot eh, pati sa pagpili ng mga partners eh. Di ba? Kaya mo pinili, kasi maganda eh. Kasi matalino eh. No? Minsan, hindi talaga yung love na nanggagaling sa ating Panginoon. So, it is the fruit of the Holy Spirit, yung love. Di po ba? Bunga ng Espiritu ito. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. Pero, all in all, love po ito. Nagmamanifest lang. Manifestation lang yung long-suffering, gentleness. Love po eh. Kaya the fruit, hindi fruits eh. The fruit of the Spirit is love.
At ito ay resulta ng ating intimate relationship with Christ. Na pinapakita niya ron na He is the true vine and we are the branches. Sabi niya, He who abides in me, the same brings forth fruit. Now, sino yung namumunga? Yung genuine na bunga ng pag-ibig? Yung nag-a-abide kay Kristo. Kasi maraming peking bunga eh. Pag lumabas ka, makikita mo mga peking bunga eh. No, mga nakamaskara. Pero hindi po genuine dahil hindi nanggagaling kay Christ. Because true love is the fruit of the Holy Spirit. Kaya, it is always aimed and focused on good things. Pag sinabing genuine love to, laging nakaugnay ito eh. Laging related, laging nakafocus, naka-aim dun sa mga bagay na mabuti, tama, righteous, just. Ito yung focus ng love eh. Dahil ang source nga nito ay ang ating Panginoon mismo. No? The God na siya yung perfect when it comes to His moral attributes. Ang Diyos ang perfect. No? Sabi nga ng Lord dun sa lumapit sa Kanya, sabi niya, only God is good. No? Kasi tawag niya kay Jesus good master. No? Pero sinabi niya, only God is good, doesn't mean to say naman na hindi siya Diyos. Po. So, laging nakafocus ito sa mga mabubuting bagay. Dahil ang Lord ang source ng pag-ibig and all goodness ay siya ang pinagmumulan. Hindi nakafocus ito doon sa masasama, mga evil things. Kaya ito po yung karugtong ng verse 9, ano? Sabi, abhor what is evil and cleave to what is good. No? Una, let love be without hypocrisy. Abhor that which is evil and cling to what is good. Kasi yung mga evil, alam natin kung sino ang source nito. Kaya siguro devil no? Mauna mo na yung D, tapos evil. The evil, no? Devil. Naisip ko kahapon yun. Kaya pagka meron tayong mga thoughts na medyo madidilim, medyo hindi maganda, ay madidiscern mo kung saan nanggagaling ito. Kasi merong wisdom, heavenly wisdom, meron ding worldly wisdom na ang author ay ang devil. Worldly wisdom, kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa mga relationship. Minsan kung ano-ano kasi ang ini-input, hindi yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga, sabi ni Paul dun sa Philippians, for whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things, those things. Dapat dun tayo nakafocus po kasi yun po yung talagang direksyon ng pag-ibig. Kaya malalaman mo kung ako ba'y lumalakad sa pag-ibig, kamusta yung kaisipan mo? Pagising mo pa lang, saan na nakafocus yan? So that you can discern kung ikaw ba ay namumuhay ng may pag-ibig. So, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, pure, lovely, praiseworthy, wala ka nang iba maiisip kundi ang Panginoon mismo kasi siya yung source Kaya, umpisa mo ng araw ng pananalangin, magdudwell ka sa Kanya, and then, pakikinig ng Kanyang salita. Kasi ito talaga yung katotohanan. Ito yung objective na katotohanan para sa atin. So, ang isang Kristiyano na merong tunay na pag-ibig ay dito nagdudwell po. Kaya sabi sa 1 Corinthians 13, yung love chapter, love does not behave rudely.
does not seek its own, is not provoked. Tapos kasunod, thinks no evil. Hindi nag-iisip ng evil, thinks no evil, does not rejoice in iniquity. Ano po? Tayo ba nagagalak sa mga dinaranas ng iba, lalo na yung mga nagsasuffer, yung mga nalalagay sa hindi maganda? I-search natin yung heart natin. No? Minsan, ang attitude natin, buti nga nangyari yan. Kasi ano siya eh. Ano po? Pero kung may pag-ibig ka, hindi ganun ang attitude mo eh. Kay Kristiyano yan, kay hindi Kristiyano, malulungkot ka eh. Kasi alam mo what it means to suffer. Alam mo to eh. Kaya hindi ka magre-rejoice. No? Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. So magandang itanong natin ngayon, sino lang ang pwedeng magkaroon ng genuine love? Sino lang ang pwedeng magkaroon ng genuine love? So, wag natin i-expect na yung mga taong wala pa kay Kristo, dapat ganitong conduct nila, dapat ganitong behavior nila. So, that marami tayong nakikitang pagkakamali na humahantong sa condemning others. Kino-condemn natin, gina-judge natin. Pero let us be reminded na only those who belong to Christ have the capacity, the ability to practice genuine love. Ano po? Kasi kahit tayo mismo, kung talaga magiging makatotohanan lang tayo makikita natin na hindi, madalas genuine yung love natin Hindi genuine Ako nga, madalas nakukorek natutuwa ako na sabi nga ng madalas kinakanta ni Nene ito binabago mo ako araw-araw. No, maganda maranasan natin yun na the Father who is the Potter, patiently He transforms us. Siya yung nagpuprune sa atin para lalong maging mabunga. No? Lalo na yung bunga ng pag-ibig. Kaya sabi ng 1 John, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God. He who does not love knows not God, for God is love. So, ang genuine love ay nanggagaling talaga dito sa kapatiran. Ito yung prayer natin, ito yung prayer ni Pastor Kit, elders, mga leaders, na mag-grow tayo. No? Ang evidence ito, yung talaga nagmamanifest yung Christian love Ito yung manifestation talaga na nagmamature ang isang church. Kasi yung love, ito yung nagtataguyod, ito yung nag-e-edify. No? Ito yung nagbibigkis sa atin upang magpatuloy sa laban, sa digmaan. Dahil ang Panginoon ay laging nandiyan dyan. So, why must love be genuine? Why must love be genuine? Maganda po, maisip natin ito. No? Bakit kailangan wagas? Pure. Bakit? Totoo ba yung kinakanta mo? A pure heart, that's what I long for? Totoo ba ito sa puso mo, kapatid? A pure heart. Meaning to say, dapat genuine yung love. That's what I long for. Totoo ba ito? Bakit? Kailangan maging totoo. Authentic, hindi peke yung pag-ibig natin. Unang-una, God looks at the heart. Hindi yung galing mo, yung husay mo, yung talino mo, na nanggagaling din naman sa Kanya. So, tinitingnan niya yung yung intention mo. Ang sipag-sipag mo sa ministry. Pero God looks at the heart. Tinitingnan niya yung intention, yung motivations of the heart. Dito siya nakatingin No, hindi yung dami ng accomplishment mo. So, hindi po yun ang tinitingnan ng ating Panginoon. So that madalas, sa kanyang buhay, nung nabuhay siya for 3 years dito sa mundo,
Araw-araw sinasabon niya itong mga religious Pharisees, Sadducees. Sabi nga niya, kayo mga mapagpaimbabaw, mga self-righteous. Nagko-concentrate kayo doon sa mga minor things of the law. Pero nakalimutan ninyo yung mga weightier matters of the law, which is justice, mercy, and faith. So tinuturo ng Panginoon ano yung mahalaga sa atin. No? Justice, mercy, and faith. So maganda po, talagang sinisilip natin yung heart natin. Ano ba yung nagmo-motivate sa atin? Because God knows our heart. Tapos sabi nga ni Micah, si Micah, dito ba? He has shown thee. He has shown you, O man, what is good. Ito po, no? What does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Ito po yung talagang what matters to God. Kasi God looks at our hearts. So that our prayer should always be, create in me a clean heart, O God. Nagiging prayer po ba natin ito? Itong prayer ni David? Create in me a clean heart, O God. And renew a steadfast spirit within me. Maganda, nagiging inside and out person tayo. Kung ano yung nasa loob, nagmamanifest sa labas. Kaya madalas, sabi ng Lord, linisin niyo muna yung loob. At lilinis yung labas niyo. Kaya lang, dito sa mundo, ang talagang focus natin, yung panlabas eh. No, kung paano ka gaganda, yung imahe mo, lahat eh. Pero ang Lord, sabi niya, linisin mo muna yung loob at lilinis yung labas. So bakit kailangan genuine yung love? We were created in the image of God. Lalong-lalo na yung ating moral, spiritual, and intellectual nature. Created tayo in the image of God. At ito yung nire-restore ngayon. So in the process of sanctification. Ito po yung tinatrabaho sa atin ng Lord kasi nasira itong image of God nung ang tao ay mapahiwalay dahil sa kasalanan sa Diyos. So that dumating ang Panginoon para isalba tayo at kasalukuyan sinasanctify tayo. Kaya nga, madalas kinakot ni Kuya Bok yung Romans 8 eh. Paborito niya ito. 20:29, all things work together for the good of those who love God, for those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So lahat po na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Yung mga trials kanina, na-bless ako sa prayer. Pero mo, magpapasalamat ka sa Lord doon sa mga sakit. Actually, hindi ka doon sa sakit nagpapasalamat eh. Kundi doon sa ano yung magiging bunga nito, yung pagkakasakit mo. Nabanggit nga ni Brother Anton na ito yung magiging dahilan para talagang mananalangin ka eh, ng taimtim. Hindi ka lang mananalangin, kundi magpipersevere ka. Magpapatuloy ka eh. So ito yung maganda po, na all things are working together. Kaya blessed are you kung talagang nakikita mo ito sa iyong mga sufferings. Nakikita mo hindi yung puro kamalasan, mga negative, kundi nakikita mo yung Romans 8:20, 8:29. Nagagamitin ng Lord yan para hulmahin ka to be conformed to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Bakit kailangan maging genuine yung ating love? Kasi yung character natin is what defines us as a Christian. Yung character natin. Kung ano ka dito sa loob, yun ka eh.
This is what defines you as a Christian and your ministry. Not your possession, material, intellectual talent, abilities. Not your position, title, achievements. Malinaw, sabi ng Panginoon, love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Yun po ang sinabi niya eh. Ano yung pagkakakilanlan ng pagiging tunay na Kristiyano? Walang iba kundi yung pagmamahalan sa kapatiran. Lalo na kung ito ay nagiging wagas. Dahil pinaprocess tayo ng Lord towards becoming more pure. Lalo na sa ating pagmamahalan. At nirebuke din ni Paul itong Corinthians dahil talagang gifted sila, spiritual gift na sa kanila, ini-enrich sila. Pero nandun yung pagiging carnal pa rin nila. Dahil may mga manifestation ng pagiging carnal, may factionalism, which is the fruit of the flesh. So that, palagay ko, kaya niremind sila ng 1 Corinthians 13, 1 hanggang 3, na sinabi ron, though I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I become sounding brass or clanging cymbal. Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Kaya maganda po talagang nagme-major tayo rito. Dapat postgraduate course natin talaga itong love. Talagang pinag-aaralan natin, pinalalalim. Dahil ito talaga yung pinakakailangan natin. No? Kaya sabi rin ni Paul sa 1 Corinthians 14, pursue love and desire spiritual gifts. Minsan kasi, gustong-gusto mo na sumabak sa ministry agad eh. No? Kaka-baptize pa lang sa'yo. Gusto mo, andito ka na sa unahan. So, reminder po ito. Pursue love and desire spiritual gifts. Kasi maganda po na yung character natin ay nagkakaroon ng development, growth, dahil ito yung magdi-define ng ating ministry. Po, dahil baliwala kung super talented ka, napakagaling, napakahusay mo, pero kung walang love, it amounts to nothing, sabi po ni Paul. Kaya maganda itanong ito, halimbawa sa atin, no? What do we look for in leaders? Kasi minsan, umaharap tayo sa ganitong desisyon. What do we look for in leaders? Is it their charisma? Is it their husay, their talino, their kagalingan? Or is it their character? Their character. Si Samuel, na propeta ng Diyos, ay bumagsak siya dun sa test nung inutusan siya ng Lord para humanap ng replacement ni King Saul. Punta siya sa bahay ni Jesse at tinanong niya yung mga anak. Siyempre, nandun yung panganay, yung sumunod, yung mga mas matanda kay David. So, ang sabi kagad ni Samuel, ito, sigurado ito. Kasi nakita niya, matipuno, talagang men of war, no? Dahil tao ni Saul eh. Pero, kinorek siya ng Lord. Hindi yan ang pinili ko. At doon yung lesson nga, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart.
So maganda po makita natin ito, no? Hindi yung external qualities, kundi yung internal. Dapat dito tayo nakafocus. Kasi it is what the character is what defines us as a Christian and a minister. Yung Kristiyano na lumalakad sa pananampalataya at sa pag-ibig, sila yung talagang nakaka-glorify. Sila yung nakakalugod sa ating Diyos. Kaya maganda po na makita natin, kailangan maging genuine kasi it is glorifying God. 1 Corinthians 15:8, sabi ron, "Herein is my Father glorified, that you bear much fruit." So, habang namumunga po tayo, talagang nakikita na yung pag-ibig na nag-grow, nagiging pure. The Father, sabi ng Lord, "Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciples." Kasi dapat ito yung aim natin as Christians. To glorify, to please God. O, hindi yung tao. How is genuine love made possible? Paano ba nagiging posible ito? Unang-una, by grace through faith in the enablement and empowerment of the Holy Spirit. So hindi pwedeng mag-practice ka ng love without total dependence on the Holy Spirit. Na-realize po ba natin ito, mga kapatid? Na yung sinabi ng Lord, "Apart from me, you can do nothing." Kaya Christian ka Alisin mo yung Christ. I am nothing. Hindi imposible na makapamuhay as Christians apart from Christ. Kaya nire-remind tayo sa Philippians 2:12, for it is God who works in you. Ang Diyos ang kumikilos sa inyo, both to will and to do for His good pleasure. So yung mga desire na gumawa ng mabuti sa kapwa, sa church, hindi lang yung desire, kundi yung power para i-implement mo yan, ay si Lord ang nagbibigay niyan. It is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Kaya nandun nga yung transformation process. Pinoprocess po tayo, no? Upang ma-sanctify. Kaya ito yung prayer sa John 17:17. Sabi ni Lord, sama, "Father, sanctify them through thy truth. Your word is truth." So kung Christian ka, hindi maaaring walang nangyayari sa'yo, kapatid. Hindi maaaring walang pagbabago na 2010 ka naging Christian, 2023, walang nagbago. Abay, malaking question mark po yun. Kung talaga bang totoo yung Christianity natin. Kasi ito yung gospel, ito yung tinanggap mo Ito yung package Una, yung salvation mo. Kalawa, yung sanctification. Ito yung tinatrabaho sa atin ng ating Panginoon. Yung nagsabi nga, Christian life is a journey. Christian life is a journey. And it is a journey of transformation. And the journey is from within. The journey is from within. Kaya maganda nagta-travel tayo, hindi kung saan-saan lang, kundi dito sa ating kaloob-looban. Nagkakaroon ba tayo ng soul searching? Nagkakaroon ba tayo ng evaluation? Lalo na sa gabi, bago tayo matulog, ni-evaluate natin ano ba yung nangyari sa buong araw. Kamusta yung naging attitude ko? Ano yung naging response ko? Na po? Maganda po yun. Nagjo-journey tayo Dahil kailangan yun. Because Christian life is a journey. It is a journey of transformation.
At alam na alam ni Paul ito, sabi niya, for I know that in me, sabi niya in me, that is in my sinful nature, in my flesh, nothing dwells good. Kaya kalokohan po yung man is inherently good. Kasi tayo po ay produkto ng pagkakasala ni Adam and Eve at tayo napahiwalay so that nandun talaga yung sinful nature sa atin. And even as Christians, naririto pa rin yung ating pagkamakasalanan kung magiging makatotohanan lang tayo. Kaya nga, kung gusto natin makita ito sa buhay natin, dalawa lang naman yung nagmamanifest araw-araw eh. It's either the fruit of the Holy Spirit or the fruit of the flesh. So ang tanong, ano yung dominant? Ano yung laging nagpiprevail na nakikita sa iyo? Sana naman yung fruit of the Holy Spirit. Nandun na yung love, nandun yung temperance, nandun na yung patience, na napakahirap talaga matutunan. Yung lalo yung long-suffering na yan. Kaya nga nire-remind tayo ni Paul dun sa Colossians 3 na ang topic doon, tayo binuhay na muli, nakasama ni Kristo no? Kaya sabi niya, therefore put to death your members which are on the earth, namely fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So, unfortunately, ito po, meron tayong ganito pang mga tinataglay na kailangan baguhin, kailangan i-mortify through the power of the Holy Spirit. Kailangan na matransform tayo ng ating Panginoon. Do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Yun po yung sabi ng Romans 12, verse 2. So, totoo ba sa atin ito, mga kapatid? Kakaroon ba tayo ng genuine transformation by the grace of our God? No? At isa sa mga paborito kong illustration ng transformation ay yung John 15, na ang Lord, ang true vine, tayo yung mga branches, ang Father, ang husbandman or the gardener. No, doon tayo talaga binabago ng ating Panginoon. As we abide in the vine, no? Unti-unti na napaprocess yung genuine fruit of the Holy Spirit. Sabi ron, if you abide in me and my words abide in you. So that makikita na natin malinaw na abiding in Christ means talagang dwelling on Christ, dwelling on His Word, binubulay ito, pinag-aaralan upang ito ay may pamuhay. So dito tayo tinatransform, mga kapatid. So that kung hindi ka nag-spend talaga ng time sa Lord, especially yung pagbubulay, pag-aaral, paano yung transformation mo, kapatid? Paano? Huwag mo naman iasa sa pastor yan. No? Dahil ang pastor natin, sabi nga ng prayer, si Lord talaga eh. Kasama mo siya araw-araw. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya tinatantanan. So that kung ikaw ay talaga nag-a-abide at ikaw ay namumunga, ito yung masakit. Ipuprune ka ng Ama. Ano po? Dumadaan ka sa maraming pagsubok. Paano yung pruning? Lumilitaw yung talagang ikaw. No? Kasi sa church, sa sarap eh, glory to God, hallelujah. Kasi wala yung mga problema eh. Pero paano kung nandito na yung problema, kabi-kabila? Is it still glory to God, hallelujah? So nagmamanifest po. At kung nakikita natin yung mga hindi magandang katangian na lumalabas, doon lumilitaw yung pruning. Kasi pinapakita sa iyo ng Lord yan eh. No, dumadaan ka sa pagsubok para malaman mo. Kasi alam niya eh. Para malaman mo, makilala mo. Ano yung reaction mo? Ano yung attitude mo? Doon sa mga trials. Kasi ang masakit, yung mahal mo si Lord eh. Kasi ito eh, blessing, puro mga blessing tinatanggap mo eh. Ito yung hard lesson ni Job. No? Nung accusation ni Satan, kaya ka naman sinusunod niyan eh. Kasi
binuhusan mo ng pagpapala yan eh. Minsan totoo rin eh, no? Kung aanoin natin, kaya, ano ba yung reason bakit masigasig tayo sa Panginoon? Is it because of the blessings we receive? Or dahil mahal natin talaga siya? Malalim po na mga lessons ito na I will have to learn pa rin. So, ito yung maganda, no? Makita po natin ito. Pinuprun tayo. Masakit ito. Talagang ibababa yung pride natin. Yung pride. Maging doon sa pananalanginan, tinuturuan tayo ng Lord eh. Ang struggle dyan, ano ba yung will mo as against the Father's will? Kasi yun na yung guide niya eh. Your will be done on earth as it is in heaven. Minsan, ni-insist natin yung will natin eh. Pero doon tayo uhulmahin. Hanggang sa matutunan natin, mag-yield doon sa will ng ating Diyos, which is the best para sa atin. Kaya ba, nagkakaroon tayo ng transformation through constant practice of love. Habang pinapractice natin ito. Hindi na nakadepend sa feeling mo, feel mo na tumulong, feel mo na magbigay. Hindi. Whether you feel it or not, papractice mo. Kasi command sa atin ito eh. Hindi lang sa kapatiran, kundi even sa world. Talagang extend natin itong love na ito. Po. At dito tayo tinatransform. Sabi nga ni John, no one has ever seen God. If we love one another, then God dwells in us. And His love is made perfect in us. So nandun yung proseso na pine-perfect niya yung love if we love one another. Paano nangyayari ito? Sabi ko nga, nare-reveal yung talagang intentions, yung motive mo eh. Because God, the Holy Spirit, siya talaga yung nagko-convict sa atin. Ang laking pasalamat po natin, nandun yung Holy Spirit. Kaya the Christian will not continue on sinning because nandiyan yung Holy Spirit eh. Kukonvict ka niya. Bukod pa doon sa conscience mo. No? Talagang gagabayan ka niya eh. So that kung mali na yung nagiging motivation mo, na yung pala, kaya mo gustong gawin yan para kilalanin ka, purihin ka. So God, the Holy Spirit, will have to remind us, convict us minsan, para ituwid po yung ating puso. So, i-practice natin yung love dito, mga kapatid. Mahirap ito, mahirap ito. Lalo kung leader ka, madalas. Para ka nag-iisa eh. Dahil hindi sila ganon, kailangan mong gawin. Kailangan mong mag-set ng example. No? Minsan, tayo yung naghahanap ng pag-ibig eh. Pero ang tanong, nagbibigay ka ba? Nagbibigay ka ba ng time? Nagbibigay ka ba ng kawang gawa? Para mag-expect ka na ikaw ang i-minister. Kasi, ikaw yung kasangkapan ng Lord eh. Ikaw yung channel niya eh. Kaya, make me a blessing, sabi nga nung kanta. Make me a blessing. Mahirap gawin po ito. No? Mahirap, imposible kung wala ang grasya ng Diyos. Pero dito ka babaguhin. Practice mo. Patuloy mong gawin ito. Nafe-feel mo man o hindi. Dahil merong ibubunga ito eh, sa buhay mo. At napakaganda. Hindi lang ikaw, kundi ang kapatiran ay talagang na-edify as we practice genuine love. Kasi makikita nila, totoo ka eh. So kung totoo ka, may impluensyahan sila na sumunod sa Panginoon. Kahit mahirap yung dinaranas. Kasi nakikita sa iyo, totoo ka eh. Di po ba? Kaya ito yung sabi ni Paul, imitate me, for I imitate Christ. So as we imitate Christ, and we are being transformed by the grace of God, nagiging effective instrument tayo
nagiging credible instrument tayo. Yung prayer ni Anton kanina, ganun din yung essence. Nagiging kapani-paniwala so that nagiging effective yung ating buhay at nakaka-edify. So, hindi ko natatagalan siguro. So, how is it expressed? Itong genuine love, una-una sa body of Christ. Kaya nga inutusan tayo, magmahalan kayo sa bawat isa, kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Romans 12, 1 and 2 is about worshiping God. Ano dapat yung nag-uudyok sa atin to worship God? By the mercies of God, sabi po ron, ako'y namamanhik sa inyo mga kapatid, alang-alang sa kabutihan, kahabagan ng ating Diyos, ialay ninyo ang inyong mga katawan, offer your bodies as a living sacrifice. Ito dapat yung nag-motivate sa atin, pagpunta rito, bakit ka mananambahan? Ba't ka nananabik? Ba't gustong-gusto mo maglingkod? Because you love God. Paano yun? Totoo sa iyo yung salvation na tinanggap mo eh. I once was lost, sabi nga nung kanta kanina eh, but now I am found. Was blind, but now I see. So di ba, sapat na dahilan na yon para ikaw ay lumapit sa Diyos at talagang sambahin siya ng buong pagpapasalamat, buong pagmamahal. Kaya maganda po, every now and then, we're chine-check natin, ano ba yung, bakit ako mag-church? Para ipakita ba yung ganito? Hindi eh. Kasi alam mo, mahal mo yung Diyos. Yun yung pinakapangunahin. Pupunta ako dyan dahil gusto kong magpasalamat. Gusto kong mag-alay sa Kanya. Kahit dun man lang ay talagang maipadama ko na mahal ko ang aking Panginoon. So in the body of Christ, then yung chapter 12 na, yung verse 3 and up to 8 naman, andun na yung paglilingkuran sa Romans 12, ano? 3 to 8, ito na yung mga ministries, binigyan tayo ng mga spiritual gifts, iba-iba. Pero ito ay dapat sa udyok ng pag-ibig, mga kapatid. Di po ba? Kayo po ba'y nabe-bless habang nakikita nyo na may mga kapatid na ginagamit dito, lalo pat talagang pure yung kanilang devotion sa Panginoon. Nakaka-bless po yun eh. Yun dapat yung nagko-compel. Sabi nga ni Kuya Ben eh, keynote niya eh. The love of Christ compels us. Yun dapat yung nagpupuwersa sa'yo eh. Bakit gusto mong sumamba, mag-praise and worship? The love of God. Bakit gusto mong abutin yung kapatid na talagang nangangailangan, talagang bothered? The love of Christ compels me. Maganda po, yun ang ma-express natin sa kapatiran. At so that sa verse 9, andun yun eh, na love must be genuine, love must be sincere, let love be without hypocrisy. So ina-emphasize po yun. Dahil yung mga kasunod na verses, yun na yung expression ng genuine love. No, yung genuine love na binabanggit dito, be kindly affectionate to one another with brotherly love. Kapatid, kung ikaw ay naririto sa church, mga kapatid yan sa Panginoon. Ito ba'y talagang totoo? Ito ba'y dama natin na yung katabi mo dyan ay kapatid mo yan? Tinubos ng dugo ni Kristo yan. At inuutusan tayo na magmahalan kayo bilang magkakapatid. Alam niyo ba, ang Christian relationship lamang ang tanging relationship na inseparable. Inseparable, eternal. Dahil hanggang doon sa kabila, tayo pa rin eh. Tayo pa rin yung nagpupuri, magkakasama eh. Naglilingkod sa ating Panginoon. Inseparable, eternal, so that ang commandment talaga ay maging totoo, magmahalan kayo.
Kasi walang hanggan yung relasyon niyo. May nagsasabi nga, love is thicker than water. Lalo kung biologically magkakapatid kayo. Dapat malalim ang ugnayan ninyo, no? Pero hindi lang kayo magkapatid. Halimbawa, magkapatid pa kayo kay Kristo. Dapat talagang super lalim. Dapat genuine love yan ang ating ipapairal. Tapos, sinabi rin dito na in honor, giving preference to one another. Sa NIV, honor one another above yourselves. Minsan nakaka-guilty ito na madalas kasi gusto mo ikaw yung, di ba, ikaw yung may taas, ikaw yung mapansin. Pero ito, kinokorek tayo eh. No? Dapat mas piniprefer mo yung iba. Na maparangalan yung iba. Kesa yung sarili mo na lagi mong ginigiit, na mapansin. No? Hindi. Yung genuine love talagang i-honor. Mas pipiling itaas yung iba, i-honor. I-affirm yung iba. Lalo na yung mga mahina pa sa Panginoon, yung mahihina pa sa pananampalataya. Dapat dito tayo nakafocus kung paano sila matataguyod. Paano ma-encourage yan para lalong lumapit sa ating Panginoon at makamtan yung paglago. Sabi rin dito, not lagging in diligence, fervent in spirit. So yung genuine love, mga kapatid, merong itong maalab na espiritu, masigasig ito, masipag sa paglilingkod, sa gawain ng Diyos. Kung totoo yung love na yan. Masigasig, masipag, maalab. Ito yung genuine love eh. Ito yung reminder po sa atin eh. Bakit? Sabi rito, serving the Lord. So yung mga ginagawa mo, una-una, para kay Lord lahat yan eh. No? Sabi ng Colossians, whatever things you do in word or in deed, do it as unto the Lord. Lahat ng yan, nakaalay eh. Pagising mo pa lang. Dapat naka-offer lahat. Trabaho mo, lahat ang gagawin mo. Bakit? Kasi wina-worship mo ang Lord eh. Siya yung nagbigay sa inyan. And then, talagang mihingi ka ng guidance, direction kung paano gagawin mo dahil steward ka niya. Ano yung purpose dapat ng Lord sa mga ganitong bagay? So, yun yung worshipful heart, nakasentro sa Panginoon, who is the owner, the creator of all things. Ikaw ay servant, ikaw ay steward, na naglilingkod at nagmamahal sa Kanya. So, tayo ba'y maalab sa ating spirito? Ganda nung Psalm, ano? Psalm 63 ba yun? Oh God, you are my God. Early will I seek you. Talagang maaga pa lang ay hinahanap na niya ang Panginoon. Eh. Kasi yan yung pag-ibig na nararanasan, na nararamdaman niya, na i-experience niya sa Panginoon. So that nakikita niya yung goodness ng Panginoon. Come, taste, and see that the Lord is good. At dahil doon, lalo kang nananabik, lalo kang nauuhaw, insatiable hunger for God. Dahil wala siyang katulad sa kanyang pagmamahal, pag-ibig. At habang nagiging totoo, ito sa iyo kapatid, ito yung magmamanifest sa iyo in the body of Christ. Kung ano yung totoo sa relasyon mo sa Kanya, lalo na yung intimacy ninyong dalawa, kung ano yung development, ano yung growth na na-attain mo, magmamanifest ito in the body of Christ. Nakikita yung pagiging maalab mo, talagang authentic, talagang Christ-centered, talagang nais
abutin yung iba. Lalong-lalo na yung mga nangangailangan. And then, sabi rin dito, no? Rejoicing in hope. Rejoicing in hope na ang daming problema, kabi-kabila, daming tribulation. Pero sabi, rejoicing in hope. Yung pag-ibig, nagre-rejoice in the midst of mga problema eh. Bakit? Kasi nandiyan yung pag-ibig ng Diyos sa'yo eh. Sabi ng Romans 8:5, and hope does not disappoint us because the love of God is poured out in our hearts by the Holy Spirit. So that yung pag-asa mo laging buhay. Kasi ini-empower ka ng pag-ibig ni Kristo ng Diyos para magpatuloy. Dahil ito'y naka-angkla sa Kanya Naka-anchor kay Jesus ito The author and the finisher of our faith. Laging buhay ito, kapatid. And then, sabi rin dito, rejoicing in hope, patient in tribulation. Ito yung prayer ni Brother Anton kanina. Tribulation, sakit, dami sakit. Parang tribulation ito lalo kung matagal na Pero patient in tribulation. Romans 5, makikita niyo yun, no? Na nagpupuri. Sabi ni Paul, nag-glorify siya sa Lord even sa mga tribulation. Gina-glorify niya ang Lord. Bakit? Hindi yung mga problema kundi ano yung magiging dulot nito. No? Ano yung magiging resulta nito? No? Kaya sabi niya, and only that we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Ito yung dulot ng mga problema na dinaranas natin, mga kapatid. Character development. Talagang minomold tayo para magkaroon ng mga ganitong qualities. Continuing steadfastly in prayer. I praise the Lord sa biyaya niya na nakakapagpatuloy tayo sa pananalanginan. Kasi ito yung gusto niya praying without ceasing, to be persistent in our prayer. Bakit? Bakit kailangan patuloy yung panalangin? Alisin mo yung prayer sa buhay ng isang Kristiyano. Ano kaya mangyayari? Tatagal ka ba? Hindi po. Hindi ka tatagal Kasi prayer, ito yung magsusustain sa'yo. Ito yung mag-strengthen sa'yo. Kasi prayer is total dependence on the Lord for everything as a Christian. God lifts up the humble. Talagang binibigyan niya ng biyaya yung mga humble. Alam niya kung totally ba nakadepende ka sa Kanya. God gives grace to the humble. Pero yung mga proud, yung mga merong pride of self-sufficiency, ito naman yung binababa niya. Binababa niya kasi hindi naman totoo yung nakadepende ka kay Lord. Kikita mo, galing mo husay mo So, alam ni Lord yon. So, dadaan ka pa rin sa, para matutunan mo, makilala mo, yung total dependence. So, tayo po ay kailangan nagpapatuloy. Personally and corporately as a church, dapat yung prayer life natin ay lalong lumalim ito, lalong tumibay. Kahit si Paul, mababasa mo, talagang nire-request niya na ipanalangin siya. Napaka-super apostol na ito, pero humingi siya ng panalangin. Kaya ituloy niyo pong panalangin yung mga leaders po. No? At yung bawat isa, ipanalangin po natin yan. Dahil ito yung gusto ng Lord So yung love, kailangan ipakita din sa world. 17 hanggang 19. Ito po yun. Repay no one evil for evil. Naku, time na pala. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men.
Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. So ito yung pinakamahirap na i-preach dito talaga, na love your enemies. Love your enemies. Huwag kang gumanti sa kanila because vengeance is the Lord's. So sa halip ay suklian mo ng kabutihan yung evil. At ito ay possible lamang kung ikaw ay may wagas na pag-ibig ni Kristo. Pabakasan ko na, nakatingin na yung worship leader natin. May kasabihan po, mahirap magpakatao. Mahirap magpakatao di ba? Pero mas lalong mahirap magpakakristyano. Lalo na kung totoo. No? Hindi lang napakahirap imposible kung wala ang biyaya ng Diyos. Kasi napakataas ng standard niya. Napakataas, no? Para ito ay maipamuhay natin. At ito, inuutusan pa tayo magmahalan Hindi lang magmahalan, kundi genuine love ang nire-require niya. Pero maganda po na nakita natin kung paano ba nagiging posible ito at bakit kailangan maging genuine. So, ito po yung encouragement sa atin. As true Christians, magtulong-tulungan tayo kung paano magiging pure, authentic, at hindi pakitan tao yung pag-ibig natin. Kasi, sabi ko nga, kung meron man makaka-glorify sa ating Panginoon, ay yung tao na talagang lumalakad sa pag-ibig, sa pananampalataya sa ating Diyos. Ito yung importante dun sa assignment natin na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Kasi basically, yung makita sa iyo, yung kabutihan. No? Again, yung prayer kanina, ito na naman yan. Makita sa iyo yung reflection ni Christ, who is a God of love. Ito yung pinakamahirap na parte. Pero ito yung tawag sa atin Let your light shine upon all men that they may see your good works and they will glorify your Father in heaven. So ito po yung prayer natin na talaga magmahalan po tayo at magtulungan na lalong maging wagas, totoo itong pag-ibig na to para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin. Dalangin namin na ito'y tumimo lalo sa aming puso at isipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri ng